Wala na video mo, marami na. Hindi nakaligtas ang lokal Pinete family sa paghabol ng Duterte administration sa mga negosyanteng hindi magbabayad ng tamang bill sa gobyerno. Kayo, patira dyan sa gobyerno, 50 years, walang extension, ayos. 50 years. Yeah. Then, it expired, no extension. Tapos, you never paid proper. Ang tax. Ang hindi connected yan sa Maya. Alam mo kung ano yan? Pareho lang tayo natin. Ang break ka ng plan. That is economics. Pag yan ang pinay ni Aguirre ay paso kayo na kasama kayo ni Lima, no pain. Ang Maya Law ay tumutukoy sa Ito General Jose Calida, February 28, 1982, nang pinarentahan ng gobyerno sa Sunvar ang Maya Law property noong nag-expire na ito noong December 31, 2002. Sa kabilang ito, nagpatuloy pa rin sa pagkukupa ang Sunvar sa nasabing ari-arian. Ani Calida, simula 2003, 14 na taon at 7 buwan na naging squatter at illegal na nag-uukupa ang Sunvar sa Maya property. Bukod pa rito, patuloy silang kumukolekta ng milyong piso mula sa mga nagre-renta. Noong 2017, tuloy na nilang nilisa ng 2.9 hectare Maya Law property matapos ang 4 na dekada mula nang nilagdaan nila kasunduan sa gobyernong Marcos administration. Ito ay matapos ipaalam ni Pangulong Duterte sa publiko na ang mga ito ay squatter sa nasabing ari-arian at tax evaders. Tumalima naman ang Sunvar Realty Development Corporation na pagmamay-ari ng pamilya sa desisyon ng Makati City Regional Trial Court na lisanin na ang prime property na pagmamay-ari ng National Property Corporation. Hawak na po ng business tycoon Ramon Ang ang pangalan ng Philippine Daily Inquirer mula sa Prieto family. Bago gunitang ibinenta na ng pamilya Rufino Prieto ang Philippine Daily Inquirer sa isang negosyante na si Ramon Ang. At hindi nakaligtas ang dalawang business tycoon sa oligarch trader ng Pangulo, sina Manny Pangilinan ng Maynilad at ang mga Ayala sa Manila Water. Ayon sa Pangulo, pumasok sa isang maanumalyang kontrata ang Maynilad at Manila Water sa Ramos Administration noong 1997 na laban sa anti-graft law. Ang maanumalyang kasunduan ay nakatakdang mag-expire sa 2022, subalit na-extend ito sa Arroyo Administration hanggang 2037. Nakapaloob sa kontrata ang pagbabawal sa pamahalaan na kontrahino pigilan ang mga water companies na magpataw ng increase sa presyo ng tubig. Ayon sa Department of Justice, dehado ang kontratang ito sa pamahalaan at sa taong bayan. Katunayan, pinagbabayad ang gobyerno ng 7.4 billion pesos sa Manila Water matapos katigan ng Permanent Court of Arbitration ang kasong ito laban sa pamahalaan. Nag-ugat ang kaso na ibasura ng Manila Water Sewerage System ang request ng water rate hike ng Manila Water noong 2013 hanggang 2017. Bukod pa dyan, pinuna rin ng Pangulo ang palpak na serbisyo ng dalawang water companies. Kayo na sa negosyo, okay mo lang. Bilyar, inventor, okay sa akin. Pinaghirapan ninyo. Pero itong tubig na ito, sila ang distribute. Samahan ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ngayon na ang panahon upang magkaisa at ipakita ang ating pagmamahal sa bayan. Join us in a nationwide prayer to bring back our beloved former President Poe. Bring him home. A prayer for Tatay Digo, isang makasaysayang pagtitipon para sa ating minamahal na leader at sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngayong March 15, 2025, alas 3 ng hapon sa Diwasang Bonifacio, sabay-sabay ng panalangin sa
ibang bansa mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, magkakasama tayo sa iisang layunin, ang pagpapakita ng tunay na pagkakaisa at panalangin para sa bayan. Dalhin ang bandila ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Tara na, mga kababayan, sabay-sabay natin ipakita ang lakas ng Pilipino. Yes, boss. Hello mga kababayan! Yan! Hello mga kababayan! Parang konti pa ang ating ingay. Dapat mas maingay. Sige nga, Sumasigawan pa. subukan nga natin kasi iba may dalang mga payong. Ang gagawin natin, itataas yung mga payong ng ilang beses habang sumisigaw. Hello! Palakpakan na may kasamang sigawan! Yan ang kailangan natin. Nandito tayo sa Bring Him Home, a prayer meeting, a prayer for Tatay Digong. Okay ba sa inyo yun? Okay ba sa inyo yun? Ako, kailangan mapuno natin lahat ng mga upuan dito. Kailangan maging masaya ang ating tagpo ngayong araw na to. Yes. Tama ba? Tama yan at marami po kaming inihanda para sa inyo. Tama. So sana po pagpasensyahan nyo na po dahil talagang napakainit ngayon. Pero hindi hadlang ang init para sa ating napakagandang Napakatitipo natin ngayon. Pero guys, nakalimutan natin magpakilala kasi para makilala tayong mga taong bayan. Oo nga naman, Bart. Simulan mo na yan. Ito mo. magandang hapon po sa inyo. My name is AJ. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Shigim. Ayan ang magbibigay po sa inyo ngayon ng pag-host sa pagtitipon po natin ngayon. Alam mo, parang boring. Oo, Parang nakakatamad. Kung magpapakilala tayo, dapat kapag nagpakilala kami, palakpakan at sigawan din. Yes. Sige, ulitin natin. Magandang hapon. My name is AJ. Magandang hapon, sumigaw lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong. Ako po si Shigim. Hello po! Wow, ang liit. Kailangan sa hello po palang palakpakan na may kasamang sigawan na. Hello po! Ako po, nagmamahal din kay Digong, Dax Martin! Yan! Kami ang magbibigay kasiyahan sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, babasahan ko lang muna kayo ng mga do's and don'ts natin. Ayan, yung mga dapat at mga hindi dapat natin. Makinig pong mabuti ha. Okay. Makinig ng mabuti. Let's all maintain peace and order. Let's show our support in a disciplined and respectful manner. Pwede ba yon?